Isa ka bang aspiring virtual assistant? Kailangan mong mag-ingat sa mga fake clients. Hindi lahat ng client na nag-o-offer sa'yo ng trabaho ay magandang client. Sa video na to, ibabahagi ko ang 5 red flags na dapat mong alamin bago mo sabihin yes sa isang client. Number 5, ang isa sa pinaka-common na nakikita ng mga beginner virtual assistant. Kung ikaw ay aspiring virtual assistant at gusto mong matutunan kung paano ma-hire, paano makahanap ng clients, at paano maiwasan ng common mistakes bilang beginner virtual assistant, you're in the right place. Dito sa channel ko guys, mag-share din ako ng mga ganitong knowledge, hindi lang puro skills, para naman makaiwas din kayo sa mga ganitong karanasan at magkaroon kayo ng idea na meron talagang ganitong klaseng pangyayari. So bago tayo magsimula, make sure na nakasubscribe ka and then like mo na rin tong video na to and hit the notification bell para updated ka sa mga bago kong ipopost na video. Okay? Red flag number 1, kailangan mo munang magbayad or humihingi ng bayad bago ka mag-start. So ito yung mga kadalasang scammer na nanghihingi ng bayad sa mga baguhan na naghahanap ng trabaho. So humingi ng payment bago ka makapagtrabaho. Halimbawa, sabihin ng client na kailangan mong magbayad para sa training, registration, equipment, o para makuha yung posisyon. So bakit ito red flag? Posibleng scam o fake client. Pwedeng hindi ka na nila pasahurin pagtapos mo magbayad. Hindi mo pa alam kung legit ba talaga ang company. Okay, so ito yung sample na conversation na pwede nyo matanggap sa mga scammer na to. Ito. So pagbabayarin ka nila ng registration fee. Okay, so that's a big red flag. So ano ang mga dapat mong gawin? So kailangan syempre magtatanong tayo, ano ang bayad? Para saan ang bayad? Okay, verify and research the company or client. So may Google. So madali lang mag-research kung talaga bang legit tong client na to. So huwag magmadali. Okay, hindi ibig sabihin na inoferan ka ng trabaho is trabaho na talaga yun. So kailangan din natin talaga mag-ingat. Okay, protect yourself. So huwag magbayad basta-basta. Okay, sa lagi natin tatandaan, so walang legitimate na client ang hihingi ng bayad para makapagtrabaho ka. So kaya nga tayo naghahanap ng trabaho para kumita. So hindi yung tayo yung pagkakitaan. Okay, kung kailangan mo magbayad para lang makapagtrabaho, malaki ang chance na hindi legit ang opportunity na yun. So alamin mo muna kung sino ang client at kung ano ba talaga yung terms ng trabaho. Okay, so mag-ingat dito. Hindi porket may job offer ay legitimate na agad. Red flag number 2, sobrang laking unpaid trial task. Sobrang laki ng unpaid trial task. May mga client na nagbibigay ng malit na test task para malaman kung kaya mo yung trabaho. That's normal. Pero kung pinapagawa sa iyo ang trabaho na parang ilang araw o linggo ng trabaho at wala namang bayad, so kailangan mo ring mag-ingat sa mga ganyan. Okay? May mga client na nagbibigay ng test task para malaman ang skill mo. So pero may limitation 'yon. Yung mga normal na test task, so ito maiksi at simple lang, mga 30 minutes to 2 hours max. So base kasi sa akin ang pinapagawa halimbawa sa video generation. So pinapagawa sa akin mga 30 seconds lang na video. So yun, dapat tayong mag-ingat sa mga ganito. Okay, para mas assess ang skills mo. Okay, hindi dapat sayangin ang oras mo. May klarong instruction, madalas may bayad yan. Minsan makikita nyo yan or kadalasan makikita nyo yan sa mga job post ng mga totoong client, paid trial task. So yun, yun yung mas maganda sa part natin kasi kahit hindi tayo matanggap, so minsan may mga nakalagay dyan, kahit hindi tayo matanggap, may bayad. Okay, mababayaran yung gagawin nating konting trabaho. Okay, so layunin nito makita kung fit ka para sa role, hindi para pakinabangan ng libre mong trabaho. So red flag, sobrang laking unpaid task, so matagal na gawin, yun nga, so parang pinagawa na sa'yo buong araw yung trabaho as gawa ng actual client work, hindi na test. Maraming task na parang trabaho na talaga, walang guarantee na i-hire ka, walang bayad o compensation. Okay, so yun yung lugi natin. Magtatrabaho tayo tas walang, kahit isang araw lang tatrabahuhan natin yun, sabihin nila paid, test trial lang kung talagang fit ka, tapos hindi naman pala babayaran. So free labor, test task, free labor. Huwag hayaan na abusuhin ang pagiging beginner mo. Okay, tandaan, ang test ay para makita ang skill mo, hindi para pakinabangan ng oras at effort mo. Okay, so this is a big red flag. Red flag number 3, malabo ang job description. So hindi malinaw kung ano talaga yung trabaho. Kapag tinanong mo halimbawa yung client kung ano yung mga responsibilities mo, minsan ang sasagot nila, I'll explain everything later. Pero ang gusto nila makapag-start ka na. Okay, so ito yung sample na job post ng isang client. So we need a virtual assistant to help us grow business. So wala siyang specific na kung ano ba talaga yung trabaho mo. So walang klaro, walang kasiguraduhan. Okay, so hindi malinaw ang task at responsibilities mo. Walang sinasabing working hours. Walang binabanggit na rate o salary. Walang payment terms. So ito nga, will explain later, pero gusto ka nang mag-start. So pero hindi naman lahat red flag din pagdating sa ganito. So pag may job post na ganyan, so mahalagang i-clarify din natin to sa client. So i-explain naman talaga nila yun kung talagang legit sila.
may mga gantong post na walang mga rate or kung ano man dito yung red flags. So i-clarify pa rin natin to sa client. Okay, bago mo tanggapin, tanong mo muna ano ang exact na task mo, ano yung working hours, magkano ang rate mo, kailan at paano ka babayaran, sino ang direct contact ko. Okay, so ito yung shinare ko sa vlog ko nung nakaraan na dapat i-secure din natin yung sarili natin. Okay, pag nag-deal na kayo ni client, so kailangan i-secure nyo rin yung sarili nyo na talagang sure na mababayaran kayo. Tapos yung mga terms kung saan babayaran, paano ang bayaran. So mahalaga na i-klaro nyo na to agad sa una pa lang. So yun nga, sa online jobs sa Philippines, so may mga terms din doon na huwag tayong tatanggap ng client na magpapasahod sa atin ng monthly. So hanggat maaari, kung kaya natin makuha ng weekly, okay, weekly or bi-weekly, every 2 weeks, so mas maganda yun. Okay, remember na malinaw sa simula, smooth na trabaho. Huwag kang papayag na sa bahala na at malalaman mo na lang. Okay, kapag hindi malinaw ang trabaho, expectation at bayad, malaking red flag yan. Red flag number 4, too good to be true ang offer. So kadalasan ito, may mga nagme-message sa akin ito sa Telegram. So ito yung mga halimbawa 2,000 per month. So napakataas nga ng kita. Tapos isang oras mo lang gagawin or 1 to 2 hours, mga ganyang message. So no experience required. Syempre maiinganyo ka kasi nga no experience required. So tapos very easy lang daw yung mga work. So marami nagme-message na mga ganito. Tapos bandang huli, hihingan kanila ng bayad or may ipapasign up sa'yo ng mga website. Tapos may mga nakalagay doon, bago mo makuha yung sahod mo na $100, so kailangan mo munang kumuha ng plan sa kanila. So yun na, scam na yun, ni-scam ka nila. Okay, bakit ito yung red flag? Hindi realistic ang offer, posibleng scam o fake job, posibleng may hidden agenda, posibleng ikaw ay gagawa ng trabaho na dapat bayad. Okay, tandaan, hindi masama ang mataas na kita, pero laging i-check kung legit at sustainable ito. Hindi ibig sabihin na imposible ang mataas na VA income. So, pero kapag sobrang ganda ng offer kumpara sa requirements, huwag agad maniwala. Okay, mahalagang magre-research tayo. So, marami tayong resources dyan na pwedeng mag-research. So, una na dyan yung Facebook, Google. Okay, so kung sobrang taas ng offer kumpara sa trabaho at requirements, so kailangan mo maging alerto. Okay, so bago tayo mag-proceed sa red flag number 5, kung umabot ka sa part na to, so i-comment mo nga sa baba kung ano yung pinaka nakakatakot na red flag na nakita mo sa isang job posting or client. Okay, red flag number 5, so disrespectful or unprofessional si client. So ito, paano ka tratuhin ng client mo bago ka pa-hire. Malaki ang chance na ganyan din siya kapag naging magkatrabaho na kayo. So, okay, so puro stress lang yung ibibigay sa'yo niyan. So possible yan. So kung sa interview pa lang, minamaliit ka na, sinisigawan ka, minamadali ka, especially minamadali ka, pag beginner ka kasi or i-hire ka pa lang ni client, unti-untiin ka pa lang yan. So hindi ibibigay sa'yo yung full task. So unti-untiin ka yan para makapag-adjust ka. Okay, so hindi niya nirerespeto ang oras mo, malaking warning sign yun. Okay, so ito yung professional client. So nirerespeto ang oras mo, malinaw at maayos may pag-usap. So appreciate your time and effort, tinuturing kang partner sa trabaho. So magalang at professional palagi. Okay, so ito yung sample na conversation. And then pag disrespectful client naman, so minamaliit ka, so sinisigawan ka, yun nga, minamadali ka, hindi nirerespeto ang oras mo, unprofessional may pag-usap. Okay, remember, so you're looking for a client, not someone who will make your life miserable. Okay, respect always, professional always, communicate clearly, so binavalue ka. Okay, so ito lang yung mga quick recap lang sa topic natin ngayon. So 5 red flags to remember bago mo tanggapin ang job. I-check muna ito. Okay, so humihingi ng bayad bago mag-start. Okay, sobrang laking unpaid trial task, malabo ang job description, too good to be true ang offer, disrespectful si client. Okay, so screenshot mo tong slide na to para lagi mong maalala, para maging familiar ka pag halimbawa maka-encounter kayo ng mga ganitong klase ng client. So mas okay nang maglaan ng oras sa pag-iingat kaysa magsasayang ng oras sa maling client. Okay, so kung beginner VA ka at gusto mong matutunan kung paano makakuha ng client nang hindi nangangapa, subscribe ka dito. Okay, dahil pag-uusapin natin dito yung mga VA applications, interviews, mga portfolios, client hunting at work from home tips. Okay, so yun lang naman for today. So ingat tayong lahat. Bye-bye.